Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan. Sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa kapapasok na balita, kinumpirma ng Department of Migrant Workers o DMW na 2 Pinoy na seafarer na sakay ng isang merchant ship na namamaybay sa Red Sea at Gulf of Aden ang nasawi sa pinakahuling missile attack ng rebeldeng grupong Houthi. Ayon sa DMW, 2 pang Pilipino na crewmen ang lubhang sugatan sa pag-atake sa naturang barko. Napaulat na inako ng mga rebeldeng Houthi ang pagpatay sa 3 seafarers na lulan ng Greek-owned Barbados flagship na True Confidence nitong Miyerkules. Sinabi naman ng mga Greek operator ng True Confidence na lumihis ang barko kung saan mayroong 20 crew members at 3 gwardya kabilang ang 15 Pilipino, 4 na Vietnamese, 2 Sri Lankans, 1 Indian at 1 Nepali national. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa mahahalagang balita, nakabalik na ng Pilipinas si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa kanyang paglahok sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN-Australia Special Summit at iba pang mga kaugnay na pagpupulong na ginanap sa Melbourne mula nitong Marso 4 hanggang Marso 6. Sa isang arrival statement ay ibinahagi ni Pangulong Marcos ang mga naging resulta ng kanyang pananatili sa Melbourne kung saan nakapag-uwi ang delegasyon ng Pilipinas ng 12 business agreements na mayroong nakapaloob na investments na nagkakahalagang 1.53 billion US dollars. Sakop ng mga naturang investments ang mga sektor ng renewable energy, clean technology, recycling solutions, housing, IT BPM, infrastructure, medical devices at digital health services. Atin ang pakinggan ang naging kabuuang arrival statement ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Good day, ladies and gentlemen, fellow workers in government, and the members of the press. I have just attended the ASEAN-Australia Special Summit to commemorate 50 years of ASEAN-Australia relations. We have met with ASEAN leaders and Australian Prime Minister Anthony Albanese. The summit provided an opportunity to discuss regional and international issues and how ASEAN and individual member states, such as the Philippines, may contribute to the peace, security, and prosperity of our immediate neighborhood, the Indo-Pacific. As a commemorative summit, it also provided a chance to take stock of how the ASEAN-Australia relationship has progressed in the last 50 years, how we may both together move forward as we advance common values such as peace, environmental stewardship, how mutual economic progress benefits both Australia and ASEAN. The sidelines of the summit also provided a venue to promote Philippine interests. I met with Australian business leaders and also launched the expansion of the Victoria International Container Terminal, a subsidiary of the International Container Terminal Services Incorporated here in the Philippines.
I'm confident that linkages are created through this engagement led by our Department of Trade and Industry. We reinforced the growing interest of Australia to invest in the Philippines. This interest is confirmed in Australia's Southeast Asian Economic Strategy to 2040, where 4 key sectors were identified as investment priorities in the Philippines, to wit, agriculture and food, education and skills, resources, and green transition. We secured 12 business agreements in the total sum of $1.53 billion worth of investments covering diverse sectors such as renewable energy, clean technology, and recycling solutions, housing, IT BPM, infrastructure, medical devices, and digital health services. We received strong commitments from some Australian companies in support of our renewable energy and digitalization initiatives. Their strong interest is an indication that we are on the right track to position ourselves as a hub for smart and sustainably driven manufacturing and services. I have made it a priority of our government to advance Philippine national interest in engaging external partners. The summit provided an avenue to discuss our key positions, not only with our other leaders, but also with the Australian public. In addition to my address at the Parliament, the preceding week, on the sidelines of the summit, I had the honor of delivering a keynote speech at the Lowy Institute, where I delivered a foreign policy speech on the Philippines' perspective on peace and resilience amidst great power rivalries. I met with the Prime Ministers of New Zealand and Cambodia, and we exchanged views on matters affecting our respective countries in the region. I also met with our vibrant Filipino community here in Melbourne. I recognized their positive contributions to both Australia and the Philippines and called our kababayans to support our agenda for social and economic transformation through Bagong Pilipinas. This ASEAN-Australia Special Summit is the first leader-level engagement under the chairmanship of Lao PDR, and I'm confident that we have set the right tone for regional discussions for the year. My administration remains strongly committed to continuing constructive engagements with ASEAN and Australia to best serve our national interest, inasmuch as we tirelessly promote the region's peace, security, stability, and prosperity for the well-being of the Filipino people. Maraming salamat po. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, magpoprotesta ang Pilipinas laban sa panghaharas, panghaharang at pagbomba ng tubig at mapanganib na maniobra ng barko ng China Coast Guard at Chinese militia sa resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., nasira ang sasakyang pandagat ng Pilipinas at nasugatan ang ilang mga mangingisdang Pinoy. Sabi pa ng Pangulo, hindi nila ito babaliwalain at tiyak na aaksyonan. Gayunpaman, sinabi ng punong ehekutibo na hindi rason ang ginawa ng China upang ipanawagan ang Mutual Defense Treaty kasama ang Estados Unidos. I do not think that this time or the reason to invoke the Mutual Defense Treaty. However, we continue to view with great alarm this continuing dangerous maneuvers and dangerous actions that are being done against our seamen, our Coast Guard. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, nanawagan si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN at iba pang mga bansa na magpakita ng tigas sa pagpapatupad sa rule of law sa gitna ng agresibong aksyon ng Chinese vessels sa West Philippine Sea.
Sa kanyang intervention sa ASEAN-Australia Special Summit Leaders Retreat, sinabi ng Pangulo na paglabag sa soberanya at karapatan hindi lamang ng Pilipinas kung hindi pati ng ibang bansa sa rehiyon ang ginawa ng mga barko ng China. Nanindigan si Pangulong Marcos na ni katiting sa teritoryo ng Pilipinas ay hindi maaagaw ninuman at patuloy na dedepensahan ng pamahalaan ng karapatan ng bansa base sa international law. Binigyang din ito na patuloy na isusulong at poprotektahan ng Pilipinas ang rule of international law. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, hinimok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Australia na ipagpatuloy ang aktibo nitong pagpapanatili sa kapayapaan at kaayusan sa Indo-Pacific region at pinasalamatan para sa suporta nito sa rule of law. Sa kanyang country statement sa Leaders Plenary Session ng ASEAN-Australia Special Summit sa Melbourne, kinilala ni Pangulong Marcos ang walang humpay na suporta ng Australia sa lahat ng ASEAN-led mechanisms. Aniya, malaki ang naitulong ng estratehiya ng Australia sa rehiyon kung saan hindi na lang ito pang Asia-Pasipiko kung hindi nakakasabay na rin sa interes ng Indo-Pacific region. We thus encourage Australia to continue its active engagement both bilaterally and through ASEAN to ensure the primacy of peace and stability through confidence building, preventive diplomacy, and conflict resolution in the region. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, pinabulaanan ng Department of Foreign Affairs o DFA ang pahayag ng China na nagkaroon ng kasunduan sa pagitan ng Beijing at Manila na aabandonahin na ng Pilipinas ang karapatan nito sa West Philippine Sea. Iginit kasi ng China na sa kanila ang Spratlys at inakusahan ng Pilipinas na lumabag umano ito sa kanilang usapan. Pinasinungalingan naman ito ni Foreign Affairs spokesperson Maria Teresita Daza. Aniya, nagkaroon sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Chinese President Xi Jinping ng bilateral meeting upang pababain ang tensyon sa WPS ngunit walang special arrangement sa pagitan ng dalawang bansa. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, naniniwala naman ang political analyst na napipiko ng China sa Pilipinas kaya't gumagawa sila ng mas agresibong pagmaniobra at panghaharas. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni De La Salle International Studies Professor Renato De Castro na gumagamit na sila ng tinatawag na de-escalation ladder na mas mataas ang tensyon. Ipinapakita nila aniya ang kanilang pagkapikon sa pambobomba ng water cannon at pagsasagi sa barko ng Pilipinas. Warship aniya ang gamit ng China na barko samantalang para sa maayos na pagmamarino lamang ang barko ng Pilipinas. Yung barko ng Coast Guard natin. Dahil kasi peacetime naman ho yan, ginawa yan sa Japan, peacetime yan, gawa sa aluminum. Hindi ho talaga yung pagbangga. Kanila, yung mga hal ng mga Coast Guard vessels na bakal, kasi originally mga warships talaga yan. Talaga armored yan, gawa yan sa bakal. In contrast to nung binigyan ho tayo ng Japan, sabi ng Japan, well, gagamitin nyo lang naman to para talaga for constabulary of the sea, maritime order. So hindi yan talaga kumbaga gitgitan. Sinabi pa ni De Castro na tanging intensyon ng China ay sakupin ang West Philippine Sea. Maliban sa mga agresibong pangharas, patunay aniya ang ginigiit nilang mapa na may 10-dash line at 9-dash line.
Ang goal ng Chinese Coast Guard, ang goal ng Chinese Maritime Militia, at ang goal ng People's Salvation Army's Navy, pananakop. Ang ebidensya ho dyan yung nilang mapa na may 10 dash line. 10 na. Amin yun. Sinasabi nila, amin na yun. Despite the port, violation niya ng UNCLOS at of course, ini-ignore ng China yung arbitral ruling. At iyan ang tinig ni De La Salle International Studies Professor Renato De Castro. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na ulat, nakasalalay sa tamang otoridad kung ituturing na act of war ang mga ginagawa ng China na panghaharas sa Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Sa panayam ng Radyo Pilipinas, sinabi ni Armed Forces of the Philippines o AFP spokesperson Colonel Francel Padilla na nirerespeto nila ang anumang desisyon ng ekotibo at otoridad. Anuman aniya ang magiging kautusan ay nakahanda silang tumalima dito. So if the necessary orders are given for us to react accordingly, then of course, sir, ang Sandatahang Lakas po will be there to perform our mandate. Sinabi naman ni Padilla na malaking pasasalamat ng Sandatahang Lakas ang pagbibigay prioridad ng pamahalaan sa modernisasyon ng kanilang puwersa. Nakatutok aniya ang panibagong programa sa Sandatahang Lakay sa panlabas na depensa. With our modernization projects, the Horizon 3, nakita naman natin po yung focus towards external defense na po talaga yung modernization projects natin. Si Armed Forces of the Philippines o AFP spokesperson, Colonel Francel Padilla. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, nilagdaan ng Pilipinas ang ikalawang protocol sa ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement o AANZ-FTA. Inasahang magdadala ito ng mas maraming oportunidad para sa micro, small, and medium enterprises o MSMEs dito sa Pilipinas. Tiwala si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipagpapatuloy ng AANZ-FTA ang pagtugon sa nagbabago-bagong hamon sa larangan ng kalakalan at mapapaunlad ang sektor ng MSMEs. The protocol will indeed benefit micro, small, and medium enterprises inasmuch as it facilitates their participation in international trade by improving their access to markets and participation in the global value chains, as well as promoting the use of e-commerce. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, inimbitahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Australia na maging katuwang ng Pilipinas laban sa climate change. Sa kanyang pagsasalita sa Leaders Plenary Session ng ASEAN-Australia Special Summit, inilahad ni Pangulong Marcos ang mga plano ng bansa upang mapalakas ang sektor ng enerhiya at maibsan ang epekto ng climate change. Sabi pa ng Pangulo, nagsagawa na ang Pilipinas ng mga konkretong hakbang sa pagpapatupad ng mga polisiya at inisyatiba para mapalakas ang pamumuhunan sa renewable energy. In the Philippines, we have taken concrete actions by implementing policies and initiatives to reduce emissions by catalyzing investments in our rich sources of renewable energy. We thus invite Australia to partner with the Philippines in our clean, green, and renewable energy industry and other emerging technologies and introduce energy efficiency and conservation measures. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
Samantala, Department of Agriculture o DA pinaigting ang kolaborasyon sa International Rice Research Institute o IRI tungo sa pagpapalago ng rice industry. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Pinalawak pa ng Department of Agriculture ang pakipagtulungan nito sa International Rice Research Institute o IRRI para mapalago pa ang lokal na produksyon ng palay sa bansa. Sa isang pulong, tinalakay ni na Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at IRI Senior Scientist Alice Laborte ang mga bagong teknolohiyang binubuo sa institute na makatutulong sa rice industry. Nakatutok ang mga innovation dito sa pagkakaroon ng high-yielding rice varieties na hindi lang masustansya kundi climate resilient din at mas mababa ang low-carbon emissions. Sa ganitong paraan, mapapatatag ang sustainability pati na ang financial competitiveness sa local rice farming. Sa kanya namang panig ipinahayag ni Secretary Chu Laurel ang kanyang interes na mapalawak ang kooperasyon sa IRI at pati na sa University of the Philippines sa Los Baños. Una nang lumagda sa isang 5-year Memorandum of Understanding ng DA sa Natulang Institute para sa Scientific at Technical Collaboration para mapaangat ang competitiveness ng Philippine rice industry. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, pamahalaan nakatutok sa mga pamamaraan upang maibsan ang epekto ng inflation sa publiko. Non-wage subsidies nakahanda maliban sa panukalang aumento sa sahod. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Kathleen Forbes. Tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez na nakatutok ang pamahalaan sa pagpapatupad ng mga programa para maibsan ang epekto ng mataas na inflation sa gastos ng mga Pilipino. Anya, pinaglaanan ng sapat na pondo sa ilalim ng 2024 national budget ang mga ayuda program para naman mabawasan ang pasanin ng publiko, lalo na ng vulnerable sector sa taas presyo ng bilihin. Pinapalakas din anya ng Marcos Jr. Administration ang produksyon ng agrikultura upang masigurong may sapat at stable na bilihin. Sa hiwalay naman na pulong balitaan, sinabi ni House Committee on Labor and Employment Chair Fidel Nograles na maliban sa aumento sa sahod, pinag-aaralan din ng Kamara ang mga non-wage benefits para sa mga manggagawa. Kabilang dito ang pagpapalakas sa programang pabahay, scholarship program sa pamamagitan ng TESDA at iba pa. Mula Kamara, ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa balitang Kamara pa rin, Kamara gagawa ng mala Senado na aksyon sakaling isnabin ni Pastor Apollo Kibuloy ang pagdinig sa Marso 12. Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Nagbabala ang House Leader sa pinuno ng Kingdom of Jesus Christ na kung hindi ito dadalo sa pagdinig ng Committee on Legislative Franchise sa March 12, ay maharap ito sa mas mabigat na aksyon katulad ng sa Senado. Ayon kina House Deputy Majority Leader for Communications at ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo at Assistant Majority Leader Raul Angelo Gil Bolgalon ng Ako Bicol Party List na maaaring patawan ng contempt at arrest order si Kibuloy kung hindi ito dadalo sa scheduled hearing ng Kamara. Ginawa ng mga kongresista ang pahayag kasunod na naging aksyon ni Senator Riza Ontiveros na i-contempt si Kibuloy at hiniling na isyuhan ng warrant of arrest matapos nitong isnabin ang Senate Committee hearing na nag-iimbestiga sa mga aligasyon ng human trafficking, panggagahasa, sexual at physical abuse laban kay Kibuloy at sa kanyang sekta ng relihiyon. Naniniwala si Congressman Bongalon na hindi magdadalawang isip ang Legislative Franchise Committee na gumawa ng mga katulad na aksyon tulad ng ginawa ng Senado. Paalala pa ng mambabatas, sa kabila ng pagiging pinuno ng relihiyon ay hindi ito exempted sa pananagutan sa ilalim ng batas. Diin ito na kung nais talaga magpaliwanag ni Pastor Kibuloy ay dumalo ito sa pagdinig ng 2 kapulungan ng Kongreso. Melanie Valdos Reyes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon.
At iyan ang mga maiinit na kaganapan para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Philippine Coast Guard o PCG, inisa-isa ang mga pakiusap ng Pilipinas sa China sa isinagawang Bilateral Concern Mechanism. Ang kabuuang ulat, ihahatid sa atin ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. In binsa-binsa, ti Philippine Coast Guard iti nagbali na panawagan iti pagilian a Pilipinas iti China bahit ti Bilateral Concern Mechanism anay swat iti Enero 17 iti Shanghai, China. Segon kay PCG spokesperson Commodore J. Tariela, ti BCM kat may sa pa nagtarip nung iti Department of Foreign Affairs iti pagilian kan Ministry of Foreign Affairs iti China kan ito yung mapagsaritaan dagiti concern ken kiddaw dagiti dua pagilian iti tunggal maysa. Karaman kadagiti kiddaw ti Pilipinas ket ti panakaisardeng ti panakabuli dagiti kaming iti PCG amang isusuwat ti legal at trabaho da tapno na nice ti resupply mission ken digiti mangalap amang manggadla ang iti nadakamat a lugar ti panakaisardeng iti panangipatulod da iti warships iti naso lugar ken digiti Chinese Maritime Militia gaputa makaperde iti coral reefs ti obraan da iti West Philippine Sea. No pay kalkalpas ti naso nga tarip nong saan ang maawatan ni Tariela no apay nga agpapanita ket saan pa nagbalik ti trato digiti Chinese kadigiti mangalap ken digiti kakadwada iti sa unga lugar. May palagip akaudyan nga insidente kat iti panagdinong para ti barko dagiti Chinese Coast Guard iti barko ang nagbuluganan dagiti PCG bayat ti resupply mission iti nod-udi iti West Philippine Sea. Manipo dito yung syudad ti Lawag, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jude Pitpitan mula sa Lawag. Dumako naman tayo sa Agoo. City Government ng San Fernando, La Union at USAID lumagda ng kasunduan para sa Change Project. Ang detalye ng balita, ihahatid naman sa atin ni Glenda Sarak. Napirma ang tikatulagan itinagbatan ti City Government of San Fernando ken ti United States Agency for International Development wenno USAID para ti Cities for Enhanced Governance and Engagement wenno Change Project. Pinirmaan da ito ni City Mayor Hermenegildo Gualberto ken ni Deputy Director ti Office of the Economic Development and Governance USAID Philippines Mr. Eric Florimon Reed babanen ti bilag ti City Resolution number 24-135. Napili ti San Fernando kas may sakariti innam a syudad iti Pilipinas apakaisayang katnan ti Phase 2 ti Change Project no sa dino panggap ti USAID ang mapabilig ti networking panakaiwaras da iti impormasyon, action research, dialogues, forums, konsultasyon ken dumapay. Ti Change Project kat 5 atawan a proyekto ti USAID ngagtartarigagay amang pasayaat iti democratic governance. Manipod Agoo, La Union, Glenda Bakungan, Sarak para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Glenda Sarak mula sa Agoo. Narito naman ang balita mula sa Dagupan. Mga driving instructors sa Rehiyon 1 isinailalim ng Land Transportation Office o LTO sa retooling program ukol sa standardization ng driver's education. Pakinggan ang kabuuang ulat mula naman kay Ricky Kasipit.
Matalunggaring ya asumpal sa sakriagaw yari tuling program o nangad standardisasyon ya driver's education para sa ray dumaruman driving instructor jad Rehiyon 1 in padaulo ya Land Transportation Office o LTO Region 1 iyan agawan pa ng ipasal ng ika-6 ya Marso taoy 2024. Anungod kindi LTO Region 1 Assistant Director Eric Suriben, importante subutang ya gagawin dari i-driving instructor at saray manaalay lisensya tapen na sigurado ya dugan ni babangat iray theoretical tan practical ya pikakabat at responsablen panagmaneho. In pakar at sayan agawan pa ng pasal, iray balo tan dumaruman batas, tuntunan tan regulasyon at pulong. Sisigurado ang tuyan pa ng pasal, asari instruktor at panagmaneho at kabisado da so san kabaluan, iran tuntunan plan epektibo ni bangat, iray tutuo yaman na alay lisensya. Manlalapod dyan RP Dagupan City Pangasinan, aya si Ricky Kasipit para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ricky Kasipit mula sa Dagupan. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Kabisayaan, bagong police station itatayo sa Arteche, Eastern Samar. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Magkakamayada na in bagong and standard nga Municipal Police Station Building and Bungtuhan Arteche, Eastern Samar. Iniin matapos pagdumaraon ng groundbreaking ceremony habarangay Rawis kasangkalup nga adlaw. Sumalakan Police Lieutenant Colonel Lindon Maestre, Chief and Police Regional Office 8 Engineering Unit nga ang proyekto nga nakantidad di 9 milyones pesos in duha ka andana nga MPS building. May ada roof deck nga kompleto in pasilidad nga ginlalauman matatapos sa kopin 270 diyas. Hapag kay natulong nga standard MPS building ang dudrugan nga gintutukod na probinsya. Lakip na ang kanan balanghiga nga Llorente Municipal Police Station. Samtang ang Maslog MPS nga gintikangan ang construction last year, inharo 100% na nga kompleto. Panuyan proyekto nga mapaytasan ang moralan kapulisan nga makahatag in mas episyente, epektibo nga matatapuran nga serbisyo ha komunidad. Tika nga Borongan City, Daisy Lalosa Belizar, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Daisy Belizar mula sa Borongan. Pumunta naman tayo sa Sogod, Department of Tourism o DOT sa Eastern Visayas magsasagawa ng programa para sa International Women's Day. Pakinggan natin si Ruel Bugnos para sa kabuang ulat. Atol sa pagsaulog sa International Women's Day karong umabot Marso 8, 2024, ang Department of Tourism Eastern Visayas magpahigay ng kalihukan sa may annex activity area sa Robinsons Marasbaras sa Dakbayan sa Tacloban o kining mga kalihukan kauban nini ang Robinsons Malls Corporation. Ang maong kalihukan nga nagauluhang Trailblazer Igniting Paths and Inspiring Futures nagsaulog sa pagkamamugnaon sa mga kababainan sa Eastern Visayas ug sa unsang pamaagi sa ilang artistry naghulma sa industriya sa turismo sa rehiyon. Ipasundayag nini nga mga programa ang mga babaeng artist sa Eastern Visayas sa natad sa performing arts nga mo'y sentro sa entablado. Ang mga babaeng visual artist, designer, craft producers, literary writers o culinary experts ipresentaro sab pinagi sa exhibit sa ilang mga trabaho. Kalabot ini padayon ang pag-awhag sa DOT nga maghiusa ang tanan sa pagdasig ug paghatag og gahom sa kabagong henerasyon sa mga kababainan sa pagpadayon sa ilang mga hilig, pagbungkag sa mga babag ug mamahimong mga lider sa ilang komunidad ug sa mas lapad nga kalibutan. Mula sa Radyo Pilipinas Sogod, ito si Ruel Bugnos para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Ruel Bugnos mula sa Sogod. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Mindanao, suporta ng Department of Agriculture o DA Regional Office 10 para sa Bukidnon Corn Clusters, planong palawakin.
Ang detalye ng balita, ihahatid sa atin ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Planong expanded nga suporta alang sa Bukidnon Corn Clusters ang gingusgan nga mapatuman sa Department of Agriculture Region 10. Gumika ni ini gipahigayon ang panagtagbo sa mga opisyal sa DA uban sa Suro-Suro Ibaba Development Cooperative kun SIDC o giisgutan ang mga pamaagi nga mapalapdan ang tabang ngadto sa mga mag-uuma sa mais sa rehiyon ilabi na usab sa lalawigan sa Bukidnon. Usa sa gisgutan mo ang pag-iusa sa DA ug sa SIDC sa plano nga dugangan ang supply sa mais alang sa production sa mash, pellet ug crumble feeds alang sa baboy, manok ug baka. Plano usab sa SIDC nga magigabag sa DA alang sa construction sa grains terminal facility sa Bukidnon sa tuyo nga maka-consolidate kini sa mas dako nga volume sa mais apan sa mas menos nga gasto sa logistics. Matabangan usab dinhi ang mga mag-uuma sa Bukidnon pinagi sa financing ilabi na ang pag-increase sa ilang local production sa mais ug ingon man ang market usab sa ilang produkto. Gikan sa Radyo Pilipinas, Cagayan de Oro, Romy Kapinpuyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Romy Kapinpuyan mula sa Cagayan de Oro. Pumunta naman tayo sa Iligan 2024 Tax Campaign, formal na inilunsad ng Bureau of Internal Revenue o BIR, RDO, Iligan City. Narito ang detalye ng balita mula naman kay Sharif Timhar Habib Majid. Pormal nga gilusad ang pagsugod sa 2024 tax campaign sa Bureau of Internal Revenue o BIR Revenue District Office No. 101 Iligan City niadtong Marso 5 sa Frosty Bites Tubod, Iligan City. Ang tema sa kampanya karong tuiga mao ang sa tamang buhis pag-asenso'y mabilis nga nagtumong sa pagpalambo sa responsableng pagbayad sa buhis isip usa ka katalista sa paglambo sa ekonomiya. Sa pagiginabi sa RP1 Iligan kay BIR RDO 101 Revenue District Officer Malik Di Makuta, mingon siya nga kini nga kampanya nagpasiugda sa kahibalo sa buhis ug nagpahibalo sa mga magbubuhis sa ilang mga katungdanan sa pagtampo sa pundo sa gobyerno. Ipasiugda usab ni Di Makutang upat ka haligi sa administrasyon ni BIR Commissioner Romeo Lumagi Jr. nga gihingusgan nga enforcement, epesyente nga serbisyo sa magbubuhis, pagpalig-on sa pagsalig sa publiko sa tibok BIR ug profesionalismo ug pagpalapad sa digital transformation. Ipahinumduman usab ni Di Makuta ang mga magbubuhis sa RDO 101 ug Lanao del Norte sa pagbayad sa insaktong buhis on or before Abril 15 aron makatulog sila og maayo. Sa mensahe ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. atol sa bag-ulang 2024 National Tax Campaign, iyang gipahinumduman ang mga magbubuhis nga ang pagbayad og buhis dili lang para sa gobyerno ug ekonomiya kundi isip usa ka puhunan sa kaugmaon sa nasod ug sa umaabot nga henerasyon. Gikan sa Radyo Pilipinas Iligan, kini Sharif Timhar alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Sharif Timhar Habib Majid mula sa Iligan. Dito na natatapos ang ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Bea Gaza. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito ang balitang negosyo at kalakalan. Kayang-kaya ng Pilipinas na makamit ang upper middle income economy status sa simula ng bagong dekada basta't walang hadlang sa economic reforms at mananatili ang fiscal policy support ayon sa mga lider sa business sector at sa academe. Reaksyon ito sa pag-aaral na inilabas ng Australia-based ANZ Research kung saan sa pagtataya nito maaabot ng Pilipinas ang World Bank o WB threshold para sa upper middle income economies sa taong 2031. Sa isang panayam, sinabi ni International Chamber of Commerce Philippine Committee Director General Jesus Varela na positibo itong kaya ang 7-year timeframe hanggat magpapatuloy ang pagtutulak ng pamahalaan sa ease of doing business. Umapila si Varela sa Administrasyong Marcos na lalo pang paigtingin
ang mga programa na makakapagpababa sa bayarin sa elektrisidad dahil pangunahing hadlang ang mataas na electricity rates sa panibagong mga pamumuhunan. Ani Varela, mainam ding tutukan ng pamahalaan ang bureaucratic red tape. Nabanggit nitong kinausap siya ng ilang Korean investors at nagpahayag ng interes sa pamumuhunan sa domestic power sector, partikular sa nuclear energy. Ngunit anya, hinihintay pa ng mga ito ang tagubilin ng pamahalaan kung paano magpatuloy dahil sa nauna ng desisyon na isama ang nuclear power sa energy mix ng bansa. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Handa ang pamahalaan na harapin ang potensyal na mga suliraning dala ng tumaas na inflation sa 3.4% nitong buwan ng Pebrero mula sa 2.8% sa buwan ng Enero ngayong taon ayon sa Department of Trade and Industry o DTI. Ito ay sa tulong ng matatag na fiscal at monetary policies. Mananatili ani DTI Secretary Alfredo E. Pascual ang pamahalaan sa balancing approach nito sa economic management, kung saan pasisiglahin ang ekonomiya habang tinitiyak ang pagiging stable ng mga presyo ng bilihin. Dapat din ani Pascual na unawain ang kasalukuyang inflation rate sa konteksto ng mas malawak na dynamic global at domestic economic environments. Nakapagtala ang Philippine Statistics Authority o PSA ng 3.4% inflation noong nakaraang buwan dahil sa mabilis na pagtaas ng presyo ng mga pagkain lalo na ang bigas. Tiniyak naman ng ahensya na pasok pa rin ang inflation rate sa target ng pamahalaan na nasa pagitan ng 2 hanggang 4% ngayong taon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinasimula ng National Economic and Development Authority o NEDA at iba pang ahensya ang diskusyon sa potensyal na pagpapalawig ng Executive Order o EO12 Series of 2023 upang isama na rin ang e-motorcycles at hybrid vehicles. Naging epektibo noong ika-20 ng Pebrero ng nakaraang taon, ang EO12 ay pansamantalang binawasan ang rates ng import duty sa ilang electric vehicles o EVs at parts at components ng mga ito sa loob ng 5 taon. Sa isang pahayag, sinabi ng NEDA na nakasaad sa Section 2 ng EO na kinakailangang rebyuhin ang EO pagkatapos ng 1 taong implementasyon. Hihilingin sa Tariff Commission na magsagawa ito ng public hearing para rito. Hinimok ng NEDA ang mga interesadong parties na makilahok sa public hearing at ibahagi ang kanilang mga saloobin. Sa ilalim ng EO12, pansamantalang mare-reduce sa 0 sa loob ng 5 taon ang mga taripa sa mga units ng ilang EVs tulad ng passenger cars, buses, minibuses, vans, trucks, tricycles, scooters at bicycles. Ngunit hindi kasama sa EO ang hybrid type EVs. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang ating balitang negosyo at kalakalan. Ito si Bea Gaza para sa Radyo Pilipinas World Service. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bea, para sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Narito naman ang ating segmentong Balitang Sports na ihahatid naman sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Sports Balita. Ipinakita ni Stephen Holt ang kanyang talento at kakayahan kung bakit siya kinuha bilang top overall pick nitong nakaraang PBA Rookie Draft. Ang kanyang performance para sa kanyang koponan na Terra Firma Jeep sa 2024 PBA Philippine Cup ay naging maganda ang panimula simula pa noong 2016 Governor's Cup.
Lumabas na si Holt ang kauna-unahang PBA Press Corps Pilipinas Live Player of the Week itong All-Filipino Conference. Naging susi si Holt sa mga panalo ng Terra Firma kung saan nag-average siya ng 22 points, 8.5 rebounds, 4 assists at 4.5 steals sa dalawang panalo na koponan laban sa Converge at NLEX. Binuksan ni Holt ang Philippine Cup kung saan naitala niya ang kanyang season high na 27 puntos kasama pa ang 10 rebounds, 4 na assists at 5 steals sa panalo ng Terra Firma laban sa Fiber Xers 107-99 sa larong ginanap noong araw ng Marso. Pagkatapos ng 2 araw, nakarehistro si Holt ng 17 puntos, 7 rebounds, 4 na assists at 4 na steals kung saan nanalo ang Jeep laban sa Road Warriors 99-95 para maging 2-0 ang kanilang record. Huling nakapasok ng playoffs ang Terra Firma ay noon pang 2016 Governors Cup kaya't iyon ang pinupunterian ni Holt kasama ang mga batikan at promising na mga players katulad ni na Huami Chongson, Javi Gomez Diliano at Isaac Go. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Patuloy ang magandang laro ni reigning UAAP Most Valuable Player Angel Canino pagkatapos niyang pinangunahan ang De La Salle University laban sa University of the East. Nagposte ang Lady Spikers ng 25-21, 25-18 at 25-10 panalo laban sa Lady Warriors sa UAAP Season 86 Women's Volleyball Tournament na ginanap sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Nakapagtala ang Season 85 Rookie of the Year Most Valuable Player ng 17 puntos, 9 na excellent digs at 7 excellent receptions para pangunahan ang Lasal sa kanilang ika-4 na panalo sa loob ng 5 laro. Nakakuha naman ng 15 excellent sets ang setter ng Lady Spikers na si Julia Coronel habang nakapag-ambag si Thea Gagate ng 9 na markers mula sa 3 attacks, 5 blocks at 1 service ace. Samantala, nagtapos naman ng may 15 markers si Cassie Dongalio ng UE na galing sa 12 attacks at 3 blocks kasama pa ang 8 digs at 2 receptions. Sunod na makakarap ng Lasal ang University of the Philippines sa linggo habang susubukang makakuha ng panalo ang Lady Warriors laban kay Belia Bilen at ng National University sa kaparehong araw na gaganapin muli sa Mall of Asia Arena. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sasabak sa huling qualifying tournament sina Filipino weightlifters Rose G. Ramos, Vanessa Sarno, John Ceniza at Elrin Ando sa Phuket, Thailand para sa hangaring makapasok sa Paris Olympics. Kasalukuyang nagsasanay ang mga weightlifters sa Rizal Memorial Gym bago tumungo sa Thailand qualifiers sa unang linggo ng Abril. Kailangan nilang manatili sa top 10 ng kani-kanilang weight divisions para magkwalipika sa 2024 Summer Games. Isang atleta lamang ang pinapayagan kada bansa at kada weight class. Para kay Ramos, ang kanyang hangaring makapasok sa Paris Olympics ay isang pangarap kaya todo-todo ang kanyang pagsasanay sa gabay ni Coach Julius Naranjo, asawa ni Philippine gold medalist Heidelin Diaz. Malaki naman ang tsansa ni Sarno na magkwalipika sa 71 kg division at ginagawa niya ang lahat para pangalagaan ang kanyang katawan at kailangang malakas din ang kanyang ipakita sa kompetisyon. Kasalukuyang nasa ika-7 pwesto sa ranking si Sarno. Mas mahirap ang tatahakin ni Ando dahil pareho sila ni Diaz ang nasa 59 kg class, kung saang nasa ika-8 pwesto ang Olympic gold medalist na si Diaz habang si Ando ay nasa ika-10 pwesto. Bago itong huling qualifiers sa Thailand, nakumpleto nila ang 5 pang mandatory Olympic qualifying events sa Colombia, Korea, Saudi Arabia,
Qatar at sa Uzbekistan. Tutulak sa Phuket ang mga weightlifters sa katapusan ng Marso. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat Leo para sa ating segmentong Balitang Sports. Samantala, narito na ang mga latest chika sa ating segmentong Balitang Artista kasama ang nag-iisang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para maghatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng mga chika. Binigyang pugay ng pamunuan ng Cannes Film Festival ang yumaong award-winning actress na si Jacqueline Jose. Nakarating sa International Film Festival Management ang pagpanaw ni Jacqueline na isa sa mga artistang gumawa ng kasaysayan sa tauna nilang film festival. Si Jacqueline ang kauna-unahang Filipino at Southeast Asian na nakapag-uwi ng Best Actress Award sa Cannes Film Festival noong 2016. Ibinahagi sa social media nito ang isang larawan na ipinapakita ang award na natanggap ni Jacqueline bilang Best Actress para sa pelikulang Marosa na ayon sa award-giving body ay nagpapakita sa tikas at kababaang loob ng namayapang aktres. Ipinagbunyi ng Pilipinas at ng iba pang bansa sa Asia ang pagkapanalo ni Jacqueline sa Cannes Film Festival para sa kanyang natatanging pagganap sa pelikulang Marosa sa direksyon ni Brillante Mendoza at natalo niya ang mga Oscar winner na sina Charlize Theron para sa The Last Face at Marion Cotillard para sa Mal de Pierre. Samantala, binigyang pagkilala ang mga artista at ilang mga sikat na personalidad para sa natatangin nilang husay at galing sa kanilang larangan sa ika-18 edisyon ng Herman Moreno Walk of Fame na ginanap nitong Miyerkules ng gabi, Marso 6. Ang Herman Moreno Walk of Fame ay ang taunang pagkilala sa mga sikat na personalidad sa radyo, telebisyon, pelikula at teatro at maging sa social media sa pamamagitan ng paggawad ng isang bituing plaque. At isa sa mga binigyang pagkilala ngayong 2024 ang tambalang Don Bell o sina Donnie Pangilinan at Bel Mariano para sa kanilang pagganap sa iba't ibang teleserye. Kabilang na ang kanilang kasalukuyang programa na Can't Buy Me Love. And bukod sa Don Bell, ginawaran din ng bituin si Miss Philippines Universe 2023 Michelle Marquez D na nasubaybayan natin ang kanyang journey bilang kinatawan ng bansa sa Miss Universe 2023. At kasama rin sa mga inductee ay sina Richard Yap, Baron Geisler, Luis Manzano, Sanya Lopez at ang star maker na si Johnny Manahan o mas kilala sa tawag na Mr. M. And speaking of recognition ay inalala rin ng pamunuan ng Eastwood City maging ng mga tagahangan ng namayapang aktres na si Jacqueline Jose sa pamamagitan ng pag-alay ng kanilang respeto sa kanyang bituin. At una na itong nabigyan ng plaque noon pang 2009. Rumampa sa Paris Fashion Week ang aktres at ang itinuturing na global fashion icon na si Heart Evangelista. Sa Instagram account ng aktres kanyang ibinida ang video ng kanyang paghahanda para sa pagbubukas ng Fashion Week kasama ang Vietnamese designer na si Pan Huy. Ayon kay Miss Heart, natupad raw ang pangarap nito na manguna sa fashion show na inorganisa ni Pan kung saan rumampa ang mga modelo sa runway. Hindi rin ito makapaniwala na naging posible ang okasyon na iyon, bagay na ipinagpapasalamat ni Heart. At nagpahayag din ng pasasalamat ang Vietnamese fashion designer dahil inirampa nga ni Heart ang kanyang design collection. At panghuli natin chika, inanunsyo ng Pinoy pop group na BINI ang kanilang solo concert ngayong taon. Sa press con ng grupo para sa kanilang album launch na Tala Arawan nitong Miyerkules Marso 6, gaganapin ang solo concert na yon sa June 28 sa New Frontier Theater sa Quezon City. At ang BINI ay binubuo ni na Mika, Aya, Colette,
Maloy, Gwen, Stacy, Joanna, and Sheena. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismi sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan ng ating programa para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa ating transmitter site sa Tinang. Sa studio, kasama natin sina Milo Jonella, Susan Aison at Anthony Pimentel. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng segmentong Balitang Negosyo at Kalakala na si Bea Gaza, ng segmentong Balitang Sports na si Leo Magpayo, at ng segmentong Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga makakalagang balita. Sa ngalan ni Ven Blones, ito po si Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon! Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan.